Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. 7 ang sugatan sa salpukan ng kolong-kolong at motorsiklo sa Olongapo City. Chris, ano ang nangyari sa disgrasyang ito? May detalye na ba? Connie, nagbanggaan ng 2 sasakyan sa kurbadang bahagi ng kalsada sa Barangay Old Cabalan. Sa kuha ng CCTV, makikitang kinain ng kolong-kolong ang linya ng motor. Sinubukang kumabig ng motor pero hindi ito nakaiwas. Tubilapon ang 6 na sakay ng kolong-kolong at ang motorcycle rider. Sa mga sugatan, 3 pa ang unconscious hanggang ngayon, ayon sa PNP. Naharang naman ang ilang Chinese boats na iligal na nangingisda sa karagatang malapit sa Ayungin Shoal. Ayon sa Western Command ng Armed Forces of the Philippines, nasabat sa mga naharang na Chinese ang isang kompresor at mga iligal na gamit pangisda, kabilang na ang hinihinalang cyanide. Ayon sa Westcom, namataan din ang presensya ng Chinese Maritime Militia at China Coast Guard vessel sa lugar. Napaalis na ang mga hindi otorisadong sasakyang pandagat at napigilan ang kanilang operasyon sa lugar. Wala pang pahayag ang China tungkol dyan. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Isa ang patay habang 2 sugatan matapos makuryente sa Barangay Libertad sa Surala, South Cotabato. Cecil, bakit nakuryente yung mga biktima? Rafi, aksidente kasing nasagi ng tinatayo nilang poste ng solar light ang kable ng kuryente roon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, walang suot na protective gear at equipment ang mga biktima. Ilang minuto ring nawalan ng kuryente sa lugar dahil sa insidente. Paglilinaw naman ng South Cotabato Electric Cooperative 1, hindi nila proyekto ang pag-aayos at pagtatayo ng poste ng solar light. Inaalam pa nila kung sino ang nasabing grupo na nag-install ng nasabing poste. Iniimbestigahan na rin ito ng pulisya. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ang kaanak ng nasawing biktima at ang 2 niyang kasamahan. 1 linggo bago mag-undas, may ilang taga-Bugo dito sa Cebu na dumadalaw na sa sementeryo roon na napinsala ng magnitude 6.9 na lindol. Sinimulan ng ipagawa ng ilang kaanak ang nasirang puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa Corazon Cemetery. Ang ilan sa kanila, ginamit pa ang ayuda na natanggap para maipaayos ang nasirang pundod. Nasira rin ang bone chamber dahil sa lindol. Kaya ang mga buto inilipat muna sa tinatawag na payag-payag o makeshift na nitso. Isa rin ang Corazon Cemetery sa mga pinaglibingan ng mga nasawi sa malakas na lindol. Kabilang ang 10 magkakaanak at magkapitbahay na daganan ng mga gumuhong bato at lupa sa Barangay Binabag sa Bugo. Ito ang GMA Regional TV News. Hulikam ang panloloob ng isang lalaki sa isang apartment unit sa Cordova dito sa Cebu. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang lalaking nakaitim at nakabonet na pumasok sa unit. Dumiretso siya sa isa sa mga kwarto. Maya-maya lang, nasa may pintuan na ang lalaki. Nandun na pala kasi ang may-ari hanggang sa sumigaw ang babae. Tinutukan daw siya ng baril kaya siya napilitang ibigay ang kanyang wallet at mga alahas. Pero itinapon daw niya ito palabas. Tumalon daw mula sa terrace ang suspect at pinulot ang mga gamit. Bago ang insidente, may lalaki raw na nakatanaw sa kanilang terrace at nag-alok ng pag-deliver ng tubig. Hinala naman ang anak ng biktima. Isa sa mga nagde-deliver sa kanila ng tubig ang nanloob dahil tila pamilyar daw ang kanilang aso sa lalaki. May 2 ng persons of interest ang pulisya. Patuloy pa itong iniimbestigahan.